Hello sa mga sumusubaybay at tagapakinig. Welcome sa Telefriend Tagalog Love Stories. Ako ang inyong kaibigang Miss Jean, tagahatid ng mga kwento ng pagmamahalan, pangarap at pag-asa. Isama ang inyong puso at damdamin at sama-sama nating pakinggan ang kwentong sumasalamin sa buhay at pangyayari ng mga kwento ng mga bawat tao. Ito sana ay inyong magustuhan. Hello, Miss Jean. Sumulat ako para isalaysay ang aking buhay upang kapulutan ng aral. Itago niyo na lang ako sa pangalang Maribeth. Ako ay second year college student na kasalukuyang kumukuha ng BS Nursing sa Maypaho, Caloocan City. 5 kaming magkakapatid, 3 babae at 2 lalaki. Ako ang bunso sa aming magkakapatid. Ulilang lubos na kami dahil sa parehong namatay ang aming mga magulang sa sakit na cancer. Yung 2 kong kapatid na babae parehong may asawa na at may pamilya. Yung 2 ko naman na kapatid na lalaki ay nagtatrabaho sa isang factory ng mga damit. Dahil sa sobrang kapos sa buhay at wala ng mga magulang na masasandalan, napilitan akong magtrabaho sa aking tiyuhin upang makapag-aral ng kolehiyo. Ang aking tiyuhin, itago na lang natin sa pangalang Arnold. Ang tiyuhin ko na kapatid ng aking nanay ay isang businessman. May asawa at isang anak na lalaki na itago na lang natin sa pangalang Benjo, 10 taong gulang at kasalukuyang nag-aaral sa elementarya. Si Uncle Arnold meron siyang mga paupahan sa Tondo na kung saan malapit din sa kanilang tirahan at may mga ibang negosyo din tulad ng grocery stores. Kaya nung una pa lang na inalok ako ng tiyuhin ko na pag-aaralin, ako ng kolehiyo hindi na ako nagdalawang isip na sumang-ayon dahil sa wala na din namang magsosuporta sa akin. Kinupkop na din ako ng tiyuhin ko at sa bahay na nila ako nanirahan. Bilang ganti sa kabutihan nila, lahat ng kaya kong gawin na trabaho sa bahay ng aking tiyuhin at tiyahin ay ginagawa ko. Bago ako pumasok sa paaralan, sinisikap kong maglinis na at magluto bago ako umalis ng bahay. Para pagising nila, nakahanda na ang lahat. Pagkatapos ko naman sa school pumasok, pagdating ko naglilinis din ako ng bahay. Magluluto at magtututor din kay Benjo sa kanyang mga assignments. Hindi naging madali para sa akin ang pagsabayin ng aking pag-aaral at ang pagtatrabaho ko sa bahay ng aking tiyuhin. Pero wala naman akong magawa kundi ang magsumikap sa buhay para sa aking pag-aaral. Nagtuloy-tuloy ang aking pagtira sa aking tiyuhin at nagpatuloy din ako sa aking pag-aaral na nasa second year college na ako. Kaya medyo mahirap na yung mga subjects namin, kaya kailangan mag-aral ng mabuti. Meron din kaming subjects na PE kung saan kailangan naming bumuo ng grupo ng mga classmates ko para sa darating na cheer dance competition. Ang mga naging kagrupo ko sa cheer dance ay sina Justin, Abby, Monica, Christine at si Karen. Isa lang si Justin na lalaki sa aming grupo. Dahil wala na kaming mahanap pa na iba, kasi halos may mga kagrupo na ang lahat ng aming classmates. Pagkatapos ng aming klase, napagdesisyonan ng grupo na mag-practice na kami para sa darating na cheer dance competition. At sa bahay nga nila Abby kami tumuloy upang mag-practice ng sayaw. Nag-message na din ako sa tiyuhin ko na malilate ako ng uwi gawa ng kailangan namin mag-practice ng sayaw. Meron din kaming kinuha na magtuturo sa amin ng sayaw, sina Kuya Renz at Mark. Magaling si Kuya Renz magturo, napaka-professional at si Mark naman hindi maitatanggi na gwapo ito at matangkad. Kaya naman yung isa naming classmate na si Monica ay nagka-crush kaagad kay Mark.
sa unang practice pa lang namin. Pero ang napansin ko kay Mark, parang lagi niya akong sinusulyapan sa tuwing tinuturuan niya kami ng mga steps. Pero binaliwala ko lang ang mga yon dahil nakafocus lang ako sa pagpapractice. Sa loob ng 4 na linggo, dapat meron na kaming nakahanda na sayaw para sa cheer dance competition. Kapag hindi kami sa school nagpa-practice, sa hapon pagkatapos ng klase pati araw ng Sabado nagpa-practice din kami para sa ganoon ma-perfect namin ang sayaw namin para sa darating na competition sa school. Nagpatuloy kami sa aming pagpapractice ng sayaw. Sa bahay nila Abby. Nag-focus ang lahat para sa pagpapractice noong araw na yon. Huminto lang kaming saglit upang magpahinga. Maya-maya nang pumunta ako sa banyo, nagulat ako sa aking nakita dahil nandoon sila Mark at Monica. Mariing hinahalikan ni Monica si Mark sa mga labi nito. Halatang napipilitan lamang si Mark sa ginagawa sa kanya ni Monica. Pagkatapos, bigla na lamang huminto ang dalawa nang napansin nila akong nakatayo at nakamasid sa kanila. Dali-dali naman akong lumabas ng banyo upang umiwas sa kanila. Nasabi ko sa sarili ko na baka sila ng dalawa ni Monica, kaya nagagawa na nilang maghalikan. Maya-maya, lumabas na ang dalawa galing sa banyo at sinenyasan ako ni Monica na lumapit sa kanya. Sabi pa niya sa akin, "Beth, sana itago na lang natin kung ano man yung nakita mo sa kanina ha. Sana wag mong ipagsabi sa iba, kahit sa ating mga kagrupo." Tumango naman ako at sumang-ayon kay Monica. Pagkatapos naman naming mag-practice, umuwi na kami kasi medyo maggagabi na, baka hinahanap na din ako ng tsuhin ko at tiyahin. Pag-uwi ko sa bahay, bumungad kagad ang tiyahin ko sa pintuan at mukhang galit na galit. Sabi pa ng tiyahin ko, bakit late na daw akong umuwi? Ang sabi ko naman, ginabi na ako ng uwi kasi nag-practice pa kami ng sayaw. At nagpaalam naman ako kay Uncle Arnold na malilate ako ng uwi. Medyo estrikta ang tiyahin ko, pero ang tsuhin ko wala akong masabi kasi mabait naman ito. Sabi pa sa akin ng tiyahin ko na dapat marunong daw akong makisama sa kanila sa bahay. At sa isip-isip ko, ginagawa ko naman ang lahat para magampanan ang aking trabaho sa bahay, para makatulong sa kanila habang ako ay nag-aaral. Hindi na lang ako sumagot sa tiyahin ko upang hindi na lumaki ang pagtatalo namin. Kinabukasan, papasok na naman ako sa school at may nag-text sa akin ng umaga. Eto ang kanyang text. "Hello Maribeth, si Mark nga pala to, pasensya na sa abala dahil tinext kita. Kinuha ko nga pala number mo kay Justine. Pasensya na sa nakita mo kahapon sa amin ni Monica. Sa totoo lang, ikaw naman talaga ang gusto ko, pero pinilit ako ni Monica halikan kahapon kaya wala akong nagawa." Nagulat ako sa naging message ni Mark sa akin at hinayaan ko lang yon at hindi ko siya nireplyan. Pagkatapos na naman ng aming klase, pumunta ulit kami kila Abby upang mag-practice ng sayaw. At nakita ko nga si Mark na medyo malungkot. Hindi ko lang siya pinansin nung araw na yon at nagpatuloy lang ako sa pag-practice ng sayaw hanggang sa kinausap niya ako hanggang ako ay nakaupo. Kinausap niya ako bakit daw hindi ko siya nireplyan nung time na nag-message siya sa akin. Ang sabi ko naman, busy ako at walang panahon makipag-usap. Medyo nadismaya si Mark sa naging sagot ko sa kanya at sabi pa niya sa akin, "Totoo Maribeth yung sinabi ko sa'yo, ikaw ang gusto ko at hindi si Monica." Sa sinabing iyon ni Mark, medyo kinilig ako ng konti at hindi ko yon pinahalata sa kanya. Pero aaminin ko sa sarili ko na may pagtingin din ako sa kanya. Pero hindi ako pwedeng magpa-boyfriend dahil kailangan ko mag-focus sa aking pag-aaral. At busy ako sa pagtatrabaho sa tsuhin ko sa bahay kaya wala akong panahon para sa love life. Napakaaga pa para magka-boyfriend.
Mas pipiliin ko na lang magparaya kaysa ang ipagtapat kay Mark na gusto ko din siya. Yun ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Dahil para sa akin, kailangan kong magtapos ng pag-aaral para makaahon sa hirap ng buhay. Hanggang makalipas ang 1 buwan, pagkatapos ng klase, may nag-text sa akin, si Mark. Gusto niya na makipagkita ako sa kanya noong una tumanggi ako. Pero ang sabi niya sa akin, saglit lang daw kami mag-uusap, sabi pa niya, pwede kaming mag-meet sa park malapit lang sa school namin. Kaya naman, napapayag niya na rin ako dahil malapit lang naman sa aming paaralan. Habang nasa park ako, hinihintay si Mark, may babaeng sumabunot sa akin at nagulat ako dahil si Monica ang babaeng yon. Sinisigawan ako ng mga agaw, sabi pa niya na ako daw ang dahilan kung bakit ayaw panagutan ni Mark ang kanyang pagbubuntis. Nagulat ako sa aking narinig, sa isip ko, gusto ko si Mark pero hindi ko naman siya inagaw sa kanya dahil walang kami ni Mark. Nasabi ko na lang kay Monica na walang namamagitan sa amin ni Mark hanggang sa dumating na nga si Mark at inaawat si Monica. Habang ako ay nakahawak sa aking buhok, umiiyak ako, Miss Jean. Gusto kong gumanti kay Monica pero hindi ko magawa lalo na nang malaman kong buntis siya. Narinig ko pa na nagbabanta ito sa akin na kapag hindi ko nilayuan si Mark, magsisisi ako. Umalis naman ako nang umiiyak, Miss Jean, dahil wala naman kami ni Mark. Pag-uwi ko sa bahay, tinawagan ko ang isa sa mga kagrupo namin sa sayaw na si Abby. Umiiyak akong nagsabi sa kanya, sinabunutan ako ni Monica na wala naman akong ginagawang masama. Ang sagot naman sa akin ni Abby, galit din ako kay Monica, saad pa nito. Gusto mo gantihan natin? Tanong ko naman, sa papaanong ganti? Anya maghanap tayo sa Quiapo, punta tayo, turuan natin ng leksyon si Monica. Patanong na saad sa akin ni Abby. Sabi pa nito, huwag kang mag-alala sa gastusin, ako ang bahala. Sa amin lahat, Miss Jean, si Abby ang pinakamapera. Masama man ang gumanti pero nabuo ang plano namin ni Abby na pumunta sa Quiapo para maghanap na magpaparusa kay Monica. Habang kami ay naglalakad, nagtanong kami sa isang ali na nagtitinda ng mga kandila sa tabi ng simbahan sa Quiapo. Kung may alam ba siyang maalam sa panggagamot at pagpaparusa, at naiintindihan naman agad ng ali ang ibig sabihin. Napatitig ito sa amin at nagtanong kung ang ibig ba naming sabihin ay ang pangkukulam. Mabilis naman kaming sumang-ayon. Saad pa ni Abby, magbabayad siya ng malaki sa makakatulong sa amin. Napatango na lamang ang matanda sa sinabi ni Abby at sinabihan kami ng ali na sumama sa kanya. Noong una, may pag-aalinlangan pa ako na sumama sa ali, Miss Jean. Meron sa aking puso na may takot, pero si Abby, makikita mo sa mga mata niya ang pagka-interes sa aming gagawin. Habang kami ay nasa isang maliit at tagong bahay, malapit sa Quiapo Church, nararamdaman ko ang pagpasok sa loob ng bahay ang mabigat na pakiramdam. Kaya naman, kinausap na namin ang ali at humingi naman ito ng kumpletong pangalan, kaarawan at isang larawan ni Monica. Pero bago pa man kami umalis, kinausap ko ang ali na bigyan lamang ng leksyon si Monica. Tumango naman ang ali na nasa tingin ko mga nasa 70s na ang edad at mabilis na din akong lumabas ng bahay dahil sa mabigat na presensya na aking nararamdaman. Tinawag ko naman si Abby na umalis na kami dahil nasa loob pa ito. Kinabukasan, pagpasok namin sa school, napansin namin ni Abby na hindi pumasok si Monica. Naisip ko na tumalab na sa kanya ang kulam. Lumipas pa ang 2 linggo, hindi pa rin pumapasok si Monica at nalaman ko na lang sa classmate naming si Justin na close ni Monica na patay na umano ito. Agad ko naman yung ikinagimbal dahil maliwanag sa usapan at sinabi ko sa ali na parusahan lang si Monica. Kaya naman, agad kong ibinalita kay Abby ang nangyari kay Monica. Hindi naman ito ay kinagulat at sabi pa ni Abby,
Mabuti daw ang nangyari sa kanya dahil inagaw umano nito ang kanyang boyfriend na si Michael, ang ex din naman na ngayon ni Monica. Saad pa nito, noong huli na siyang lumabas, sinabihan niya ang Ali na patayin ito at pahirapan. Hanggang ngayon, Miss Jean, hindi pa rin ako makapaniwala na dahil sa amin namatay ang classmate naming si Monica. Lubos ang aking pagsisisi at sumang-ayon pa ako sa mga plano ni Abby. Kung nasaan man ang kaluluwa ni Monica ngayon, sana mapatawad niya kami. Hanggang dito na lang po, lubos na nagpapasalamat, Maribeth.